الحمد لله القائل في كتابه المبين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسرى بعبده محمدا صلى الله عليه وسلم وعرج به وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كانت قدوة لنا وأسوة حسنة لنا وإلى جميع من يرجون الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد أفلح المتقون. فقد قال من عز من قائل عليما: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، بعد أن ذكرت نفسي وإياكم بتقوى الله فإني أذكركم بأن اليوم هو 24 من شهر رجب سنة 1446 من الهجرة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى فيما تبقى لنا من الأيام قبل دخول الشهر العظيم، الشهر المتوقع والمرجو منه، أن يجعلني أن يجهز الله قلوبنا لاستقبال هذا الشهر العظيم، إنه هو ولي ذلك ومولاه. Mga mas katotay manghura na agama Islam, mga kapatid sa pananampalataya, narito na tayo sa ika-24 ng Rajab, taon 1446 ng Hijrah. Dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga natitirang araw na ito bago ang Ramadan, na gawin niyang handa ang mga puso at isipan natin at pangangatawan at pasapitin tayo sa buwan na iyon na ating pinakaasam-asam sa lahat. Allahumma amin. Mga kapatid at magulang sa pananampalataya, mga minamahal na alipin ni Allah, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Isra, at yun ang pangbungad ng khutbah natin kanina, luwalhatiin si Allah ta'ala, alladhi asra bi'abdihi, na siyang nagpalakbay sa kanyang alipin sa isang gabi. Ang alipin na tinutukoy, sabi sa tafsir ni Ibn Abbas at nagkakaisa lahat ng mufassirun, ang Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Siya ang abd, siya ang alipin, siya ang ipon, amuin, nasabot ha ayat yan. Suratul Isra. Asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa. Na pinalakbay siya ni Allah Ta'ala mula sa Masjidul Haram sa Makkah patungo sa Masjidul Aqsa doon sa Palestine sa isang gabi na iyon na kung saan pinagpala namin ang nasa paligid-ligid nito. Mga kapatid sa pananampalataya, isa sa pinakamakasaysayang nangyari sa Nabi sallallahu alaihi wasallam at naitala sa tarikh na ito'y naganap sa ika-621 ng hijra ng Nabi alayhi salatu wassalam, mula sa pagkabi'tha o pagkakakomisyon sa kanya bilang propeta. At ito ang taon na nagkasunod-sunod ang pighati ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namatay ang kanyang asawa ni si Khadija na sumusuporta sa kanya,
namatay ang kanyang uncle na si Abu Talib na kafir, pero sumusuporta sa kanya. Yan ay tinatawag na Amul Huzn, o yung taon ng sobrang pighati at kalungkutan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na parang wala siyang kakampi. Wala nang, kumbaga wala na siyang kakampi, wala na siyang mapupuntan, wala nang asawa na makikinig sa kanya. Sa tuwing may wahi na darating, sa tuwing darating si Jibril alayhi salam at matatakot siya bilang tao, wala na siyang mapagsasabihin nun. Kaya itong Isra wal Mi'raj, ang pinalakbay siya ni Allah Ta'ala sa isang gabi, mula doon sa Makkah papunta sa Masjidul Aqsa, ay tinatawag na tasliyatan lahu min Rabbil Alamin, bilang pagbibigay ng mabuting balita o kasiyahan sa propeta mula kay Allah Ta'ala, ang Panginoon ng sansinukob. Dahil dito mga kapatid sa Islam, isang gabi yun, na nababanggit sa Sahihul Bukhari, mayroong 2 taong nakaputi, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na nag-uusap. Matapos silang mag-usap, sabi nila, huwa naim, tulog si Muhammad. Sumagot ang isa, hindi. Innahu tanam aynahu, walakin qalbuhu sahin. Pero ang kanyang puso ay gising. So ang ginawa ng 2 malaika na ito, gaya nung nangyari nung bata pang Nabi sallallahu alaihi wasallam, biniyak nila ang dibdib ng Nabi at literal na nilinis ng Zamzam ang kanyang puso sa gabing yun. Pagkatapos ay binalik ulit sa kanya. At pagkatapos ay pinagising ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, at pagdaka ay mayroong sumundo sa kanya na sabi niya, ang kalahati nito ay parang asno o donkey, ang kalahati naman mayroon siyang pakpak. At tinatawag yun na isa sa mga hayop na nagmumula sa Jannah, na kung tawagin ay burak. Kung tawagin ay burak. Itong burak na ito, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam lamang ang nakakita sa mga tao. Ni mga sahaba hindi nakita. Kaya hindi pwede o hindi katanggap-tanggap sa akida natin yung nilalagay natin sa mga bahay na binibenta sa atin, na bibili natin mula sa Indonesia, sa India, na drawing na ang kalahati tao, ang kalahati ay kabayo at may pakpak. Mali yun. At hindi dapat natin nilalagay yan. Kung meron sa bahay natin yan, tanggalin natin yan. Hindi papasok ang mga malaika sa loob ng bahay mo na mayroong mga guhit ng mga nilikha dyan na nakasabit sa pamamahay mo. Sabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu fi baitan fihi suratun wa kalb. Fihi suratun wa kalb. Hindi papasok ang mga anghel sa bahay ng isang Muslim, isang tao, na mayroon diyang mga images, litrato ng nakasabit ng mga buhay, o hindi kaya may aso na tinatalian. Rawahu Muslim. So ang burak na yun, hindi na natin ma-imagine kung ano pa yun. Sinakyan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam mula sa Makkah papunta doon sa Masjidul Aqsa. Sa isang gabi, laylan. Subhanallah. Ang mga Quraysh hindi makapaniwala. Sabi nila, baliw itong Muhammad na ito, paano kami maniniwala sa iyo? Kung ang pag-travel namin papunta pa lang, simula ng buwan, saka kami darating, tapos na ang isang buwan, by land, by camel, tapos babalik isang buwan na naman. Ano yung isang gabi na lakbay mo? Walang ibang may kapangyarihan nun kundi si Allah. So hindi ang Nabi sallallahu alaihi wasallam nag-Isra mag-isa, bagkus ang Isra na yon o paglalakbay sa gabi na yon na milagroso, si Allah Ta'ala mismo ang nagpalakbay sa kanya. Asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu, na pinagpala namin ang Aqsa na yan, ang paligid niyan. Ngayon, sasalakayin ng mga Hudyo ang Diffa, lugar ng mga kamusliman sa Palestine.
Sinalakay nila ang Gaza. Lahat ng kanilang CCTV nandoon na. Hindi ba? Halos maubos na ang kapangyarihan ni Netanyahu, gagamitin niya na para patayin, lipulin ang mga Muslim. Pero alhamdulillah, nananatili silang tinutulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bato laban sa mga nuclear at mga high-powered na mga arms. Dahil naniniwala sila na ang nasr o ang tagumpay ay nagmumula kay Allah. Kung tayo ng mga Muslim ay gano'n ang pagtitiwala natin kay Allah Ta'ala, tiyak na ibibigay niyang tagumpay sa atin. Ngayon naman ay sasalakay nila ang diffa ng mga Hudyo. Pinagpala ni Allah ang nasa paligid ng Baitul Maqdis na yan, ang Masjidul Aqsa. Ibig sabihin ng Al-Aqsa ang malayong masjid. Malayong-malayo sa Masjidul Haram. Pero kabilang ang tatlong masjid na ito. Ang tatlong masjid na ito, sa mga pinagbanal ni Allah Ta'ala, amon yulliya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nakalamod dito pa jumlahan niya to in Masjidul Aqsa. Di makadjari laong tamag amo na kon Muslim manambok Muslim, amon di niya kilahon in Masjidul Aqsa, daing ha mga piyagmulya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kiyan di sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tampat amuin pagtag-iponan niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda, la tushaddur rihalu illa fi thalatha. Hindi maaari mag-alsabalutan, di makadjari hukuton in tapis, amuin ini magtumulak bang bukon lang niya to masjid ini. Maghukot tapis ang batumulak bang bukon amon pa to masjid ini. Uno yan to. Masjidi hada lang sinabi, in masjid ko ni Masjidun Nabawi, wa Masjidul Haram, amunain Makkah, Kaaba, wa Masjidul Aqsa, amunin Masjidul Aqsa. Aminin to, subaytan nyo to, pagtuyuan, mabisita, matibaw, matulaktan yung magtubihan. Katulakan tayo magtubihan. Bukunin Hong Kong, bukunin Singapore, bukunin namin mga hula, bukun Muslim. Atas mo pagtipunan sin, bukun da important, inkadton mo bukong ko magpaubat, bukong ko magdakwa, bukong magunin kayo mo mag-shopping. La hawla wala quwata illa billah. Biyaon ini, sibuday tausog, isamay Maguindanao ni Irano ni Katan, piupos katan pa social media, piyag, abo nila makakadto sila pahula, kapir. Putman niya rin na kita hula, kapir ini. Proud pa kaulong mo biyan tulakan ng mga hula, kapir. Ito simbukon niya tulong tabihan, bukunin maksud, murid to, magdakwa, atawalong mo magpaubat, pagkaon specialist dito ato, amorian in exception, mapos din doon di ko manjari, tumulak magtuha bukon lang tabihan important, kaya mo so pa magtibaw-tibaw. Dapat subay ka pahula Muslim, ba't ikaw yan Muslim? Hindi maaaring magal sa balutan sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, maliban sa tatlong masjid na yon. Ang masjid ko na ito, ang Masjidul Haram at ang Masjidul Aqsa. Dahil dito mga kapatid sa pananampalataya, ang Nabi nung nandun na siya, sa Masjidul Aqsa, nagsambayang siya ng 2 rakaat. Pagkatapos noon ay inimbita na siya ni Jibril kasama ang burak na umakyat na sa 7 palapag ng langit. To cut the story short, nagsalam siya sa bawat propeta, si Adam, nakita niya si Adam alayhis salam na umiiyak dito, pagtingin dito sa right, tumatawa, pagdating sa left, paglingon sa left niya, umiiyak. Nagtanong si Jibril, nagtanong ang Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Jibril, sabi niya, Jibril, bakit sabi niya Nabi Adam ganoon? Sabi niya, nakikita niya ang kanyang mga anak na nagmula sa kanya. Nandito sa right niya, tumatawa siya dahil makakaparaiso sila. Nakikita niya naman dito sa kaliwa niya, iniiyak kanya dahil na impyerno sila. Kita niya bang biya din yung kabinsanaan nila, pagpinjala kanila daw mahuli. Kaya kita sinulong ta'ala kayo. Umakyat naman, paakyat ang paakyat ang Nabi, nakita niya si Sulaiman, nakita niya mga propeta, hanggang nakita niya si Isa alayhis salam at tatagpuan niya si Musa alayhis salam.
Si Musa, ang pinakahuli, kasama pa si Ibrahim, si Musa pinakahuli bago siya dumating sa Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, pinakahuli na yon, na parang lilim ng kahoy doon sa paraiso, na sa kataas-taasan nun, nandun na ang arsh ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sa ibabaw ng arsh, nandun si Allah. Idalik, tayo ng mga Muslim, naniniwala tayo sa sinasabi sa Quran at sa Hadith, Ar-Rahmanu alal arsh istawa. Sinasabi sa aya, si Allah Ta'ala ay nandun sa ibabaw ng kanyang arsh. Hindi pwede na sabihin mo na kahit saan siya. Hindi. Dahil ang palatandaan, nag-mi'raj ang Nabi. After nag-Isra, nag-mi'raj siya, timalbang siya. Uno'y talbangon niya bang wala dito? Indahon niya maghimatungan. Pikila ko, no? Kung halimbawa, wala doon ang Allah Ta'ala sa pinakakataas-taasan, ano ang akyatin niya doon? Ilayhi yas'adul kalimut tayyib. Ang daming mga ayatan sa Quran. Sa kanya umaakyat, kay Allah umaakyat ang mabuting salita. Nangahulugan, ijma ng mga kamusliman na si Allah subhanahu wa ta'ala, jihatuhu jihatul ulu. Ang kanyang direksyon ay nandun sa kaitaasan. Kung mamimiluso po ang pinuso po, maaring yan ay mukhti o maaring mungkirun bil hakika. Maaring ang taong yan nagkamali o hindi kaya matapos na ipahayag sa kanyang dalil, nireject niya pa rin ang katotohanan ng dalil. Si Allah Ta'ala nandoon. Ngayon, si Musa, kausap niya. Pag-akyat ng Nabi Muhammad SAW, iniwan sa ni Jibril sa Sidratul Muntaha, nakipag-usap si Allah Ta'ala sa kanya, walaysa bainahu bainallahi tarjuman. Walang interpreter sa kanilang dalawa. Ibig sabihin, si Allah Ta'ala yatakallam. Wala yazalu yatakallam. Kayfa sya'a wa mata sya'a. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsasalita bil huruf, sa mga huruf, sa gustuhin niya na maintindihan siya ng kanyang alipin. At kung kailan niya gustong magsalita. Kulla yawmin huwa fi sya'an. Sa bawat araw, si Allah Ta'ala fi sya'an. So wag mong isipin na ikumpara mo sa tao. Ha? Ngayon, nagkausap sila. At doon, winajib ni Allah ang sala sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa simula, ito ay 50 kasambahayang ang finard inubliga sa ummat na ito. Bumaba ang Nabi doon sa mababang level, kausap niya si Musa. Sabi ni Musa, Mada kallafaka rabbuna? Ano ang inubliga ni Allah sa iyo at sa iyong ummah? Sumagot siya, 50 kasambayang. Sabi niya, Irji, bumalik ka kay Allah Ta'ala. Dahil hindi yan kaya ng ummah mo. Fa inna ummataka lan tatahammal. Okay. Bumalik siya. Hanggang naging 10, pinabalik pa rin ni Musa, hanggang naging 5. At sinabi ni Allah Ta'ala, Hadha khamsun wa hadha khamsun. La yubaddalu laday. Rawahul Bukhari. Ito ay 5 at ito ay 50. Ibig sabihin, sa 5 beses na sambayang, ang katumbas niya na reward kay Allah, 50 kabutihan. At hindi na ito mababago sa akin, sinabi ni Allah Ta'ala. Kaya pagbaba niya kay Musa, sabi ni Musa, ipa-decrease mo ba? Sabi niya, sinabi ni Allah, hindi na mababago. Kaya ang Nabi sallallahu alaihi wasallam mula doon, pag-mi'raj, pinabalik siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, lula ng Burak, sa Makkatul Mukarramah, sa gabing yun din mismo. Pagdating niya doon, pagbalik niya, physical, naniniwala tayo bilang Ahlus Sunnah, hindi yun panaginip ng Nabi. Hindi yun imagination ng Nabi. Timarbang in Nabi sallallahu alaihi wasallam, niyawa ibang jasad niya. Hatarikat, amuin Allah subhanahu wa ta'ala, intupot makaingat ka niya. Di makadjari akkalakkalon, di makadjari utuk-utukun sin kita bataon, mga pakaradyan, bang Allah Ta'ala magbayta, way panud-sud sin kita niyo. Hindi pwede nating pakialaman kung ano ang sinabi ni Allah. Kagaya ng makna ng alif lam mim, taha, alif lam ra, matay na sadya kaw marupang, amuin lang mo, research yun ko in maana, way roon, but Allah Ta'ala na nagbayta,
way makahati sin maana niya tupot tunggal Allah. Ayaw mo naman lawaga, wala piyalawag kay mo. Huwag mo nang hanapin yung hindi pinapahanap sa iyo. Masisira ang buhay mo sa dunya at sa akhirat. Na, ibig sabihin nababa siya. Pagbaba niya, salatul duhur. Ang unang sinala ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sambayang duhur, ang naging imam niya si Jibril alaihi salam at ang mga tao, mga sahaba, sumusunod sa pagsala sa kanya sa likod. At yan ang kasaysayan ng Al-Isra wal Mi'raj. Pagbaba niya, sa sobrang galak niya, sabi niya sa mga Quraysh, ako ay naglakbay papunta sa Masjidul Aqsa ngayong gabi lang. At ganito, nag-Mi'raj din ako. Sabi nila, nababaliw na ito si Muhammad. Sige nga, kung totoong sinasabi mo, i-describe mo ang laman ng Masjidul Aqsa. Ilan ang mga haligi? Sa sobrang tuwa ng Nabi, nakalimutan niya. Pero bumaba si Jibril, pinakita ulit sa kanya ang itsura ng Masjidul Aqsa at binilang niya sa harap nila ng mga Quraysh, nina Abu Jahal ang mga haligi, pero hindi pa rin sila naniwala. Sabi nila, may sihir itong tao na ito, kaya nakasagot. Mga kapatid sa pananampalataya, sa time na yon, si Abu Bakar as-Siddiq, best friend ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, binalitaan siya, hindi niya narinig mismo sa Nabi, binalitaan lang sa sinabi sa kanya, ya Abu Bakar, ang kaibigan mo parang nababaliw na, parang naghalusinate na, nag-Isra siya, sabi niya, naglakbay sa isang gabi, mula sa Makkah papunta sa Masjidul Aqsa, at saka nag-Mi'raj daw sa kalangitan. Parang trip niya, ya Abu Bakar. Maniniwala ka doon? Sabi ni Abu Bakar, as-Siddiq, kaya siya tinawag na Siddiq, sabi niya, in kana Muhammadan qalahu, fa ana musaddiquhu. Kung totoong sinabi ni Muhammad yan, ako ay tapat na naniniwala sa kanya. Mula sa araw na yon, binansagan siya ng Nabi na as-Siddiq, ibig sabihin, yung tapat na naniniwala ng walang anumang question. Si Abu Bakar as-Siddiq, radiyallahu anhu, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum, walil muslimina ajma'ina min kulli dhanbin wa khati'a, fastaghfiruhu innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afdalus salati wa atammu taslima ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Mga magulang, kapatid, mga maskato, tayo manghuran, ang gabi ng Isra at ng Mi'raj ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, araw-araw natin ginugunita. Hindi pwede na sa sobrang dakila ng ibada na yun nangyari sa gabing yun, hitupot na siya, pahambuk, adlaw, sadya. Hindi. Unang-una, wala tayong license na gawin yun. Walang utos sa atin sa Sharia na gawin natin yun. Araw-araw sa madrasa natin, hindi lang sa Sabado-Linggo, i-celebrate natin ang Isra wal Mi'raj. Anong ibig sabihin na i-celebrate natin? Buhayin natin ang diwa nito. Anong buhayin ang diwa nito? Naniniwala tayong totoo ito. Ikalawa, naniniwala tayo na si Allah Ta'ala nandun sa kataas-taasan. Hindi man siya na face-to-face ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pero nakausap siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa gabing iyon. Pangatlo, mga kapatid sa Islam, na ang pag-uutos na ginawad ni Allah sa Nabi sa gabing iyon ay ang sala, ang sambahayang. Ang sambahayang napakahalaga pagkatapos ng syahada, ng asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ang sala importante sa lahat. Walang kwenta ang pagmamarins mo, walang kwenta ang pag-aaral mo ng Coast Guard, pag-aaral mo o trabaho mo, ano pa dyan na maabot mo. Kung hindi ka marunong magsujud sa nagbibigay sa'yo ng trabaho na yan. Kung wala kang utang na loob, kay Allah Ta'ala nagbibigay ng buhay mo. Ya ayyuhal insano, ma gharraka bi rabbikal karim. O ikaw na tao, ano ang nagpalula sa iyo o ano ang nagpaloko sa iyo na lumayo ka sa iyong Panginoon na Al-Karim, siya ang pinakamapagbigay sa lahat. Innal insana li rabbih lakanud. Tunay na ang tao, walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Walang utang na loob. Bakit? Binigyan ka ng magandang trabaho ni Allah Ta'ala, hindi ka na nahirapan, wala ka nakakadamon mga magbadya yaon, magkuhan yaon, kahunitan, dihil kayo mo sin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ang biya sa pantun halay sa Diyasya, kaunon mo na kuman, sa kalidi ko may ngat sumujud ka niya. Kasi para sa'yo, sa kanang pagtumanda na ako, doon na ako magsanit tiya. Amo yan
Inkwanta nyo. Lubalabinin kita nyo din hatapol na sumaylaw niya ang pamagpalong, magpandita ang pamagsanitya, maghangadwak tubasa. Uy, bakit? May tamo iddahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit mo ang Allah ta'ala bigyan ng limitation? Binigyan niya ba ng limit ang napas mo? Ang paghinga mo? Kaya mong bayaran ang bawat hininga? Kaya mong bayaran ang bawat dugo o buhay? La hawla wala quwwata illa billah. Mga kapatid sa Islam, parihalaon tanyo in sambahayang tanyo, iban, subhanallah, ulong inisin Allah Ta'ala kato. Kaya ikaw na hindi nagsasambayang 5 times a day, kaya may prinsipyo ka, alamin mo yung prinsipyo mo mali. Dahil ang inutos sa atin, wa aqimis salata li dhikri. Nabi na ang inutusan, magsambahayang, umakyat doon sa kalangitan para sa utos ng sambahan. Ikaw hindi ka propeta, hindi ka pa nabi, hindi ko alam kung ano ka. Muslim ka na ordinaryo. Hindi ka marunong magsujud sa Allah Ta'ala. Hindi ko na alam kung saang lupain ng lupalop ng mundo ka. Magkakaroon ng hiya kay Allah Ta'ala. Kapatid sa Islam, huwag mong tanggapin na masama ito. Tanggapin mo bilang ikakabuti ito sa iyo. Ang Nabi sallallahu alaihi wasallam isang araw, sabi niya kay Aisha, "Ya Aisha," sabi niya. Sabi ni Aisha sa kanya, "Ya Rasulullah, ud'u li da'watan." Magdua ka para sa akin ng isang dua. Na hindi mo pa pinagdua kahit kanino. Hindi mo pa sinabi kahit kanino. Sabi niya, "Allahumma gfir li Aisha." Ya Allah, patawarin mo si Aisha. Ya Allah, ampunhay Aisha. Ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhara wa ma asarrat wa ma a'lanat. Patawarin mo si Aisha, ya Allah, sa kanyang anumang kasalanang nagawa noon, sa mga darating, sa kanyang naitago, sa kanyang naipahayag. Sobrang tuwa ni Aisha, napahiga siya dito sa paanan ng Nabi. Nakakulang siya amon paggigibahan si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nakakuan siya, nakakulang. Sabi ng Rasul sa kanya, "Ayasurruki du'a ya Aisha." Ya Aisha, natuwa ka ba sa dua ko? Sabi ng Aisha, "Wa mali ya Rasulullah an la usarru bidu'aika." Ya Rasulullah, sino ang hindi matuwa? Hindi kuya kan lang yung pagduaan mo yan ka ako. Sinabi ng Nabi, "Walladhi nafsi biyadihi." Sumpa, sabi niya, kay Allah na siyang may hawak. Ang mga nagkukumpit lang niya, niyawa ko. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innaha la da'wati li ummati 'inda kulli salah." Yan ang dua ko para sa aking ummat sa bawat sambahayang nila. Amo yan lang niya, bihad tuwing dua ako, ha ummat ko, sa kahaba, sila lang niya sumambahayang. Di kita nyo kakilahan si Nabi yan. Yari kita walang malayo, tausog kita, si Amal, Maguindanao. Siya, yato nagyagaranti si Nabi, ibuhan taon na hindi mabay. Hisuswid sumambahayang 5 wakto, ha ummat niya, yato yung sapaat niya, nakauna naman ito Allah Ta'ala. Dari ko di ko na kaingatan. How no bayho at tawakan subayho lang tabihan. How no kita mamus dagbo sa tawa bayho. Amo hindi pa kita sumipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyaran dya na ingkatan kato. Siyad diya na ingkatan kato. Sari naman kita mga sumujud patuan tarabul alamin. Ala tusallu wa tusallimu ala nabiyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بذلك فقال من عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارض عن خلفائنا الراشدين عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابة رسولك صلواتك وسلامك عليه ورضاك عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك يا رب العالمين اللهم انصر الذين يقاتلون في سبيلك لإعلاء كلمتك يا رب العالمين اللهم انصر إخوتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين عليك بالصهاينة الغاصبين واليهود الظالمين يا رب العالمين اللهم إنا نجعلك في نحورهم اللهم اكفنا شر هؤلاء يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تهزمهم هزما يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين
اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله قوموا إلى صلاتكم.